Kinulong ako ng aking anak sa isang silid, kinuha ang aking telepono at binaliwala ang aking pakiusap na tumawag ng ambulansya sa pag-aakalang ito ang magpapabilis para makuha niya ang kanyang mana. Ako ay isang matanda at may sakit na ama at siya ay isang sakim na tagapagmana na nakikita lang ako bilang isang hadlang. Ngunit 3 araw pagkatapos nang pumasok siya sa silid, ang nakita niya ay nagpasigaw sa kanya. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe sa channel at isulat sa comments kung anong oras na sa inyo ngayon. Napakabigat ng front door kumpara sa aking naaalala. Ang 2 linggo sa ospital ay hindi lang ang aking puso ang pinahina. Nanginig ang aking mga kamay habang iniikot ko ang susi. Ang pamilyar na click sana ay nagdala ng ginhawa. Sa halip, umalingaw-ngaw ito na parang isang babala. Mga anak, nandito na si tatay. Si Eric, Ethan, ay hindi man lang tumingala mula sa kanyang laptop. Ang upuan sa sala, ang aking upuan, ay sinakop niya na para bang pag-aari niya ito, na sa tingin ko nga ay inakala niyang pag-aari na niya. Oo, nakita ko na. Hindi iyon ang pagtanggap na inakala ko sa mahahabang gabi na iyon, na nakikinig sa pagbip at pagham ng mga makina. Lumabas si Celia, Celeste, mula sa kusina, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang dish towel, ang kanyang ngiti ay kasinipis ng kape sa ospital. Mang Osing, Oscar, mukha kang mas maayos. Ang pagtigil niya ay nagsabi ng lahat ng hindi sinabi ng kanyang mga salita. Ibinaba ko ang aking maleta at ang medical discharge papers. Inikot ang tingin sa silid na naging akin sa loob ng 37 taon. Nawala ang mga family photos mula sa mantelpiece. Ang bookshelf ay may iba ng mga libro, mas bago, na nakaayos-ayon sa kulay sa halip na ayon sa alaala. Nawala na rin ang lumang lampara na binili ng aking asawang si Celia Sara sa garage sale na yon. Nasaan ang mga gamit ko? Naglilinis lang kami, Mang Osing. Ang gulo na kasi, sabi ni Celia. Iyon ang pamilyar na tono niya sa pag-iwas sa mga tanong na nakakabahalang. Magulo? Cluttered? Ang salita ay naging mapait. Iyan ang mga alaala ko. Sa wakas, itinaas ni Eric ang kanyang mga mata mula sa screen. Tay, kailangan nating pag-usapan ang kinabukasan ng bahay na ito. Ang kinabukasan? Parang hindi ako kasali, na para bang ang operasyon ay ang aking libing sa halip na ang aking pangalawang pagkakataon. Naglakad ako patungo sa garahe. Ang aking surgical scar ay humihigpit laban sa bandage. Ang pamilyar na sakit sa aking dibdib ay hindi mula sa operasyon sa pagkakataong ito. Ito ay dahil sa nakita kong nakaimpake ang aking buhay sa mga karton, mga kasangkapan na ginamit ko sa loob ng 40 taon, mga album ng litrato, mga recipe card ni Celia, lahat ay may tatak sa malinis na sulat kamay ni Celia. Mga gamit ni Mang Osing, sa bodega. Bodega? Storage? Para bang patay na ako? Bakit nasa kahon ang mga gamit ko? Lumitaw si Eric sa pintuan ng garahe, hinarangan ang aking daan pabalik sa bahay. Naisip namin na baka mas maging komportable ka sa ibang arrangement. Ibang arrangement? Pumyok ang boses ko. Ito ang bahay ko, anak. Sa totoo lang, tay, pinag-iisipan na namin iyan. Ikinrus niya ang kanyang mga braso, ang kilos na nagpatingin sa kanya na parang isang estranghero. Nakasuot ng mukha ng aking anak. Hindi ka na bumabata. Delikado ang hagdan para sa taong nasa iyong kondisyon. Ang kondisyon na hindi man lang niya tinanong nung ako ay nasa ospital. Wala man lang pagbisita. Wala man lang tawag sa telepono. Sinabi ng doktor na kaya ko na ang normal na aktibidad. Hindi nakatira dito ang doktor. Ang tono ni Eric ay may gilid na hindi ko pa naririnig noon. Matulis, pangwakas na parang isang pinto na humampas na nagsara. Kami ang nakatira rito. Kami, hindi ako at ikaw at Cecilia, kundi kaming dalawa, ang mag-asawang umako habang ako ay nakikipaglaban para mabuhay. Ang mga anino ng gabi ay humaba sa sahig ng garahe, umaabot sa akin na parang mga daliri. Ang bahay na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay ay biglang naramdaman na parang isang libingan. Nandoon ang aking anak, nakatingin sa akin ng walang init, walang pagkilala sa taong nagturo sa kanya magbisikleta, magpalit ng langis,
maging disenteng tao. Umakyat ako sa hagdan patungo sa aking silid tulugan. Ang bawat hakbang ay isang maliit na tagumpay laban sa sakit sa aking dibdib. Sa aking likuran, narinig ko ang mahinang bulong ng usapan. Si Eric at Celia ay nag-uusap tungkol sa isang bagay sa boses na masyadong mahina upang marinig. Nagpaplano ng isang bagay, malamang ay nagpaplano para sa isang kinabukasan na walang kasamang kanilang istorbo na matanda. Ang silid tulugan ay mukhang pareho at least. Parehong kama, parehong tanawin ng kalye kung saan kumakaway si Mang Dado, Hal Jenkins, mula sa kanyang porch tuwing umaga. Parehong family picture sa nightstand, kahit na mas kaunti kaysa dati. Umupo ako ng mabigat sa kutsyon, ang discharge papers ay nagkukulubot sa aking kandungan. Bukas ay mas magiging maayos. Kailangan. Ngayong gabi ay ang gulat lang ng pag-uwi. Ang awkwardness ng muling pag-aayos. Kailangan ng oras ng pamilya para maghilom, tulad ng puso. Ngunit habang nakikinig ako sa mga tunog sa ibaba, ang pagkalansing ng mga pinggan, ang mahinang ugong ng telebisyon, ang komportabling domesticity ng mga taong kabilang, naramdaman kong mas nag-iisa ako kaysa sa sterile na silid ng ospital. Ang bahay ay umayos sa paligid ko na may pamilyar na pag-ugong at pagbuntong hininga. Maya-maya, ang mga yabag ni Eric ay gumalaw sa sahig ng kusina. Pagkatapos ay umakyat sa hagdan. Pagkatapos ay lumampas sa aking pinto nang hindi humihinto. Walang good night, walang pagtanong kung may kailangan ako. Tanging ang mahinang pagklik ng pinto ng kanilang silid tulugan na nagbukod sa akin. Nakahiga ako sa dilim, ang isang kamay ay nakadiin sa aking dibdib, kung saan ako binuksan ng siruhano at tinahi pabalik. Ang pisikal na paggaling ay halos kumpleto na, ngunit may iba pang nasira na hindi ako sigurado kung maaayos pa. Nagising ako na parang may nakatayo sa aking dibdib. Ang digital clock ay nagpapakita ng 7:30 a.m., ngunit ang kalidad ng ilaw na sumasala sa mga blinds ay mali, masyadong maliwanag, masyadong matindi. Ang aking bibig ay tuyo na parang liha, at nang sinubukan kong umupo, ang silid ay tumagilid. Hindi ito ang normal na pananakit mula sa pagtulog sa isang hindi pamilyar na posisyon. Ito ang matalim, mapilit na sakit na ipinagbabala ni Dr. Simmons sa akin. Kung makakaranas ka ng paninikip ng dibdib, paghingal, o bigla ang pagkahilo, huwag kang maghintay. Tumawag ka agad ng ambulansya. Inabot ko ang baso ng tubig sa aking nightstand, ngunit ang aking braso ay naramdaman na mabigat na parang semento. Ang simpleng paggalaw ng pag-angat ng aking ulo ay nagpadala ng alon ng pagduduwal sa akin. Pinawisan ang aking noo sa kabila ng lamig ng umaga. Ang telepono. Kailangan kong abutin ang telepono. Ito ay nakaupo sa dresser sa kabilang dako ng silid, isang distansya na parang milya-milya. Nang sinubukan kong tumayo, bumagsak ang aking mga binti at nasalo ko ang sarili ko laban sa kutsyon, humihingal. Humigpit ang surgical scar. Isang paalala kung gaano kalapit lang ako hinati sa dibdib, kung gaano kadali masira ang pagkakaayos. Ang doktor ay nagsabi, kung lumala, ambulansya, bulong ko sa walang laman na silid. Sinusubukan kong tandaan ang eksaktong mga salita, ang tiyak na sintomas na nangangahulugang peligro. Ito ay kwalipikado. Ito ay tiyak na kwalipikado. Eric, ang aking boses ay lumabas na parang iyak. Sinubukan kong muli ng mas malakas. Eric, Eric, tulungan mo ako. Katahimikan. Pagkatapos ay ang malayong tunog ng paggawa ng kape, ang pagbulong ng balita sa umaga mula sa telebisyon sa kusina. Normal na tunog ng isang normal na umaga para sa mga taong ang puso ay hindi sinusubukang pumatay sa kanila. Nakarating ako sa kalahati patungo sa dresser bago nagkulay abo ang paligid ng aking paningin. Sumidhi ang sakit sa aking dibdib, umaabot pababa sa aking kaliwang braso na parang apoy. Hinawakan ko ang door frame, ang aking paghinga ay naging maikli, desperadong paghingal. Eric, sa pagkakataong ito inilagay ko ang lahat ng lakas ko. Ang sigaw ay pumunit sa aking lalamunan. Mga yabag sa ibaba, hindi nagmamadali. Pagkatapos, ang kanyang boses ay lumutang mula sa parang ibaba ng hagdan. Ano iyon, Tay? Ano ba iyon?
na para bang tumatawag ako tungkol sa tumutulong gripo o isang bumbilyang sunog, na para bang hindi man lang nagrehistro ang desperasyon sa aking boses. Masama ang pakiramdam ko, masamang-masama, tumawag ka ng ambulansya. Isa pang pagtigil, mas mahaba sa pagkakataong ito. Ipinilit ko ang aking likod sa pader, dumulas pababa hanggang sa nakaupo ako sa sahig. Ang telepono ay imposible pa ring maabot. Ang aking refleksyon sa salamin ng dresser ay nagpakita ng isang matandang lalaki na may kulay abong mukha, ligaw na mata at pawis na pajama. Si Celia sana ay nakatawag na ng 911. Si Celia sana ay hinahawakan ng aking kamay. Kinakausap ako, tinitiyak na alam kong hindi ako nag-iisa. Ngunit si Celia ay wala na. At ako ay nakulong sa itaas kasama ang isang anak na hindi man lang nag-abalang umakyat ng 14 na hakbang upang tingnan ang medikal na emergency ng kanyang ama. Ang sakit ay kumalat sa aking dibdib na parang asido na tumapon. Naalala ko ang mga salita ng siruhano tungkol sa stress sa puso, tungkol sa maselan na kalikasan ng pagkakaayos, tungkol sa kung gaano kabilis maging mali ang mga bagay-bagay sa mga pasyente na kasing edad ko, ang mortality statistics na kaswal niyang sinipi. Eric, pakiusap! Tumawag ako muli, ngunit ang aking boses ay mas mahina na ngayon, ang lakas ay umaalis sa akin sa bawat hirap na hininga. Sa pagkakataong ito narinig ko ang paggalaw, ang sinadya na kaluskos ng isang silya na itinulak pabalik, ang sinukat na mga yabag ng isang taong hindi nagmamadali. Bahanang ginhawa ang dumaloy sa akin kahit na sumisidhi ang sakit. Darating na siya. Sa wakas, darating na siya. Umiingit ang hagdan sa ilalim ng kanyang bigat, ang bawat hakbang ay mabagal at maingat. Hindi ang nagmamadaling pag-akyat ng isang taong tumutugon sa isang emergency, kundi ang lakad ng isang taong tumutupad ng obligasyon. Gayunpaman, darating na siya. Iyon ang mahalaga. Nagawa kong hilahin ang sarili ko laban sa pader, sinusubukang magmukhang hindi gaanong helpless kaysa sa naramdaman ko. Ang huling bagay na gusto ko ay magmukhang mahina, kahit na kahinaan ng eksakto kung ano ito. Ang fundamental na kahinaan ng isang katawan na nagbigo na sa akin ng isang beses. Tay! Ang kanyang boses ay nagdala ng isang nota ng bahagyang pag-aalala, ang paraan kung paano mo tatanungin ang tungkol sa may sakit na pusa ng kapitbahay. Dito, ang naisalita ko. Bilisan mo. Bumukas ang pinto ng silid tulugan at lumitaw si Eric sa doorway, nakapajama pa rin, magulo ang buhok mula sa pagtulog. Tiningnan niya ako na nakasandal sa pader, tiningnan ang pawis at ang butas at ang halatang pagkabalisa at ang kanyang ekspresyon ay nanatiling ganap na kalmado. Ano ang problema? Na para bang hindi halata, na para bang hindi tatawag ng ambulansya ang isang tao maliban kung namamatay siya. Tumawag ka agad. Masama ang pakiramdam ko. Lumakad si Eric papasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa eksena na may kakaibang pagkakahiwalay. Gumalaw siya na parang isang taong nag-e-evaluate ng isang sitwasyon sa halip na tumugon sa isang emergency. Ang kanyang tingin ay tumagal sa aking telepono. Pagkatapos ay lumipat sa akin. Pagkatapos ay bumalik sa telepono. Hindi, Tay. Hindi ako tatawag. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang tubig na may yelo. Ano ang sinasabi mo? Maaari akong mamatay. Lumakad siya sa tabi ko patungo sa dresser. Kinuha ang aking telepono at inilagay ito sa kanyang bulsa. Ang paggalaw ay kaswal. Parang nagpraktis na para bang inihanda niya ito. Siguro iyan na ang makabubuti. Ang silid ay naging tahimik maliban sa aking magulo na paghinga. Tinitigan ko ang aking anak, ang aking nag-iisang anak, ang batang tinuruan kong maghagis ng baseball, na binalutan ko ang gasgas na tuhod, na pinag-aral ko at nakita ko ang isang estranghero na nakasuot ng kanyang mukha. Eric, ano? Rick, sumidhi ang sakit sa aking dibdib, ngunit ngayon ito ay naramdaman na higit pa sa aking puso. May isang bagay na fundamental na nasira na walang kinalaman sa arteries o surgical repairs. Matanda ka na, Tay. May sakit. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 15 milyong piso, 15M. At si Celia at ako ay may mga plano. Nagsalita siya sa parehong tono na maaari niyang gamitin upang talakayin ang panahon. Mga plano
na hindi kasama ang pagsuporta sa isang invalid. Wala na ang batang iyon. Bakit? Sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang estranghero na nakasuot ng mukha ni Eric, isang lalaki na tumingin sa kanyang ama at nakita lamang ang isang hadlang sa kalayaan sa pananalapi, isang pabigat na dapat alisin. Siguro naging pabigat talaga ako. Ang pag-iisip ay pumasok na parang lason, kumakalat sa aking kamalayan na may nakakasakit na kahusayan. Naging demanding ba ako? Mahirap? Nang tumawag ako mula sa ospital, nagtatanong kung kailan sila bibisita. May dala ba ang aking boses na iyon na kailangan na tono na nagpapalayas sa mga tao? Nang binanggit ko ang pakiramdam ng kalungkutan, naging manipulasyon ba ang tunog nito? Sumidhi ang sakit sa aking dibdib at hindi ko na masabi kung saan nagtatapos ang pisikal at nagsisimula ang emosyonal. Sila ay nagsama sa isang malaking bigat. Pumipisil sa lahat ng inakala kong alam ko tungkol sa pag-ibig, pamilya, ang pangunahing sangkatauhan na naghihiwalay sa atin mula sa mga hayop. Sa bintana, narinig ko ang malayong tunog ng isang lawnmower. May isang taong nagsisimula ng kanilang ordinaryong Martes ng umaga sa isang ordinaryong paraan. Patuloy ang buhay na para bang ang mundo ay hindi lang nabuksan upang ipakita ang isang bagay na bulok sa puso nito. Pinilit ko ang sarili ko na mag-focus sa paghinga, pasok, labas, ang paraan na itinuro sa akin ng physical therapist. Pagkatapos ng operasyon, binibilang ang ritmo upang panatilihin ang panic. Ngunit hindi ito surgical recovery. Ito ay survival. Nahuli ng bintana ang ilaw ng umaga, naghahagis ng mahahabang parihaba sa sahig. Mula rito, makikita ko ang bahay ni Mang Dado, ang kanyang malinis na hardin na may tiyak na hanay ng mga gulay. Si Mang Dado, na kumaway mula sa kanyang porch noong nakaraang linggo lang, nagtatanong kung kumusta ang pakiramdam ko kung may kailangan ako mula sa tindahan. Si Mang Dado, na walang ideya na ang kanyang kapitbahay ay nakulong sa sarili niyang silid tulugan. Iniwan ng sarili niyang dugo. Idiniin ko ang aking palad sa sahig at itinulak, nakikipaglaban sa pagkahilo habang nagpupumilit ako sa aking mga tuhod. Ang bintana ay marahil 2 talampakan ang layo, ngunit parang 2 metro. Gayunpaman, ito ay paggalaw, ito ay pasulong. Iyon lang ang natitirang direksyon. Ang paggapang patungo sa bintana ay naramdaman na parang tumatawid sa isang disyerto. Ang bawat paggalaw ay nagpadala ng sariwang alon ng sakit sa aking dibdib. Ngunit ang alternatibo ay ang humiga at hayaang magtagumpay ang plano ni Eric. Ang aking surgical scar ay humigpit laban sa mga bandage habang hinihila ko ang sarili ko sa carpet ni Celia. Ginagamit ang mga paa ng kasangkapan para sa suporta. Ang latch ng bintana ay dumikit, pininturahan ng maraming taon na ang nakalipas at bihirang buksan. Nanginig ang aking mga kamay habang nagtatrabaho ako. Ang pawis ay kumukulubot sa aking noo mula sa pagsisikap. Nang sa wakas ay bumigay ito na may kalawangin na inggit. Ang hangin sa umaga ay tumama sa aking mukha na parang isang biyaya. Ang hardin ni Mang Dado ay kumalat sa ibaba ko, malinis na hanay ng mga kamatis at sili na nakahuli sa sikat ng araw. Nakaluhod siya sa pagitan ng mga halaman, nakasuot ng kanyang lumang t-shirt at canvas work gloves, ganap na abala sa pagtingin sa mga peste. Mang Dado! Ang aking boses ay lumabas na parang iyak. Ang 2 linggo ng intubasyon ay nag-iwan ng aking lalamunan na hilaw at ang panik ay hindi nakakatulong. Mang Dado, tulungan mo ako. Tumingala siya, nakasulyap laban sa araw. Mang Osing, ano ang nangyari? Ang ginhawa nang makita ang kanyang pamilyar na mukha nang magkaroon ng ibang tao na kumilala sa aking pag-iral ay halos baha sa akin. Tumawag ka ng ambulansya ngayon na. Masama ang pakiramdam ko. Binitiwan ni Mang Dado ang kanyang trowel at tumayo ka agad. Pinupunasan ang dumi mula sa kanyang tuhod. Ano ang problema? Dapat ba akong umakyat diyan? Hindi! Nakalock ako! Hindi ko maabot ang aking telepono. Ang mga salita ay lumabas ng mabilis. Hindi ko masabi sa kanya ang tungkol kay Eric. Hindi ko masisira ang natitira sa reputasyon ng aking pamilya sa kapitbahayan. Ngunit maaari akong makakuha ng tulong. Maaari akong mabuhay. Nakalock? Paano ka nakalock sa sarili mong silid tulugan?
Ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang isang akusasyon. Paano ko maipapaliwanag na ikinulong ako ng aking anak? Na ang batang pinanood ni Mang Dado na lumaki, binati sa kanyang kasal, ay naging isang taong may kakayahang mag-abuso sa nakatatanda. Naipit ang pinto, nagsinungaling ako, kinamumuhian ang sarili ko sa pagprotekta kay Eric. Pakiusap, tumawag ka lang. Sa tingin ko, puso ko na naman. Tatawag ako ngayon na, humanda ka lang. Si Mang Dado ay gumagalaw na patungo sa kanyang bahay. Ang mabilis, mahusay na lakad ng isang taong sanay humawak ng mga emergency. 15 taon sa classroom, ang nagturo sa kanya na tumugon muna at magtanong mamaya. Hinawakan ko ang frame ng bintana, yumuko hanggang sa pinakamalayo na papayagan ng aking mahina na katawan. Ang hangin sa umaga ay pumuno sa aking mga baga, mas malinis kaysa sa lipas na hangin ng aking bilangguan. Sa ibaba, nawala si Mang Dado sa kanyang bahay at nakita ko siya sa bintana ng kanyang kusina. Ang telepono ay nakadiin sa kanyang tainga, nag-gesturing ng animated habang nakikipag-usap siya sa emergency dispatcher. Darating ang tulong. Pagkatapos ng isang oras ng pag-abandona, ng pagharap sa posibilidad na ako ay mamatay ng nag-iisa at nakalimutan, ang aktwal na tulong ay sa wakas ay darating. Ngunit kahit na baha ng ginhawa ang dumaloy sa akin, isang bagong takot ang pumasok. Paparating na sila, tawag ni Mang Dado mula sa kanyang likod na pinto. Ang ambulansya ay dapat na nandito sa 10 minuto. Mag-antay ka lang. 10 minuto. Kaya kong mabuhay ng 10 minuto. Sa bintana, pinanood ko si Mang Dado na nagmadali pabalik sa kanyang hardin, pagkatapos ay nagbago ng isip at naglakad sa harap ng kanyang ari-arian, kung saan maaari niyang bantayan ang ambulansya. Ang tanawin ng pagtayo niya bilang bantay, ang malapit na estranghero na ito, na mas nagmamalasakit sa aking kapakanan kaysa sa sarili kong anak, ay nagdala ng luha sa aking mga mata. Ang sakit sa aking dibdib ay lumipat, naging mas madaling hawakan ngayon na bumalik ang pag-asa. Adrenaline, marahil, ang paraan ng katawan ng pagpapanatili sa akin ng malay ng matagal upang makita ang pagdating ng pagliligtas. Ngunit pagkatapos ay narinig ko ito, ang tunog na nagpalamig sa aking ginhawa. Mga yabag. Mabigat, sinadya na mga yabag na gumagalaw pataas sa hagdan patungo sa aking silid. Narinig ako ni Eric na tumatawag. Alam niya kung ano ang ginawa ko. Tumigil ang mga yabag sa labas ng aking pinto at maaari ko siyang ilarawan na nakatayo doon. Kinakalkula ang kanyang susunod na galaw. Gaano siya kagalit? Gaano kalayo ang handa niyang puntahan upang protektahan ang kanyang plano? Nag-click ang lock, ang pinto ay sumabog, papasok na may ganong puwersa na humampas ito laban sa pader. Pinuno ni Eric ang door frame. Ang kanyang mukha ay baluktot sa isang galit na hindi ko pa nakita noon kahit nasa pinakamasamang teenager tantrums niya. Ang kanyang profesional na demeanor ay nawala. Napalitan ng isang bagay na primitive at mapanganib. Ano ang ginawa mo, matandang baliw? Nag-scramble ako paatras mula sa bintana. Ang aking puso ay humahampas laban sa aking mga buto-buto. Pakawalan mo ako. Kailangan ko ng tulong. Tumawid siya sa silid sa 3 mabilis na hakbang, hinawakan ang aking mga balikat at hinila ako pataas na may nakakagulat na lakas. Malapit na, nakikita ko ang panik sa likod ng kanyang galit, ang ligaw na kalkulasyon ng isang tao na ang maingat na inilatag na mga plano ay nagkakalat. Makinig ka sa akin ng maingat. Humigpit ang kanyang hawak, ang mga daliri ay humukay sa surgical site hanggang sa humingal ako. Kung sasabihin mo ito sa sinuman, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Baliw ka, ikaw ang anak ko. Ako ang anak mong matagal nang naghihintay sa mana. Ang mga salita ay sumabog mula sa kanya na parang sumabog ang dam. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng panonood sa iyo na kumakapit sa buhay habang kami ni Celia ay naghihirap? Nakatira sa bahay na ito na parang mga charity cases? Itinulak niya ako pabalik sa kama ng may sapat na puwersa upang kalugin ang aking mga ngipin. Ako ay bumagsak ng awkward,
Ang sakit ay bumaril sa aking dibdib habang ang aking surgical site ay napilipit. Sa itaas ko, si Eric ay nakatayo na parang isang estranghero na nakasuot ng mukha ng aking anak. Charity cases? Struggled to catch my breath. Ito ang iyong tahanan. Hindi ako humingi ng renta kailanman. Dahil gusto mong maging dependent kami. Nakulong. Ang kanyang boses ay umakyat patungo sa hysteria. Well, hulaan mo, Tay. Nakahanap ako ng paraan palabas. Nakahanap kami ng paraan palabas. Ang emphasis sa kami ay tumama na parang isang pisikal na suntok. Si Celia ay hindi lang kabilang. Siya ay isang kasosyo dito. Ang babae na tumawag sa akin na papa sa kanilang kasal, na nagpadala sa akin ng mga card tuwing kaarawan, ay nagbibilang ng mga araw hanggang sa aking kamatayan. Gaano katagal? Ang tanong ay lumabas na parang bulong. Gaano katagal ninyo itong pinaplano? Ang tawa ni Eric ay walang katatawanan. Mula noong unang atake sa puso, nang sinabi sa amin ng doktor na baka hindi ka na makaalis. At ang tanging naiisip ko ay sa wakas ay malaya na ako sa pabigat na ito sa aking leeg. Lumipat siya sa bintana, nakasulyap sa ari-arian ni Mang Dado na may paranoid na intensity ng isang hayop na nasukol. Sino ang tinawagan mo? Ano ang sinabi mo sa kanila? Sinabi ko sa kanila na namamatay ako. Dahil ganoon nga. Hindi. Pumihit siya, itinuro ako ng daliri na nang-aakusa. Nagsabi ka ng kasinungalingan. Ginawa mo ang sarili mo na parang biktima habang ikaw ay isang matigas na matandang lalaki na hindi tatanggap ng realidad. Ang realidad na gusto akong patayin ng aking anak. Ang realidad na ikaw ay 70 taong gulang na may masamang puso at walang karapatan na humadlang sa pag-usad. Ang kanyang profesional na maskara ay ganap na nawala ngayon. Nagbubunyag ng nakakalkula na mandaragit sa ilalim. Ang bahay na iyan ay nagkakahalaga ng 15 milyong piso. Alam mo ba kung ano ang kaya naming gawin ni Celia sa pera na iyon? Ang kaswal na paraan ng pagtalakay niya sa aking kamatayan na para bang ito ay isang stock transaction o isang business merger ay nagpapalamig sa aking balat. Hindi ito temporaryong kabaliwan o isang sandali ng kahinaan. Ito ang kung sino talaga ang aking anak. Isang lalaki na nakikita ang kanyang ama bilang wala ng iba kundi isang istorbong hadlang sa tagumpay sa pananalapi. Maaari kong palitan ang aking testamento, sabi ko ng tahimik. Ibigay ang lahat sa charity. Naging puti ang kanyang mukha, pagkatapos ay pula. Hindi mo magagawa iyan. Subukan mo ako. Sa isang sandali inakala kong baka sasaktan niya ako. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ang mga kalamnan ay humihigpit habang nakikipaglaban siya sa ilang panloob na labanan sa pagitan ng karahasan at kalkulasyon. Pagkatapos ang tunog na nagligtas sa akin o nagpabagsak sa aming dalawa ay lumutang sa bintana. Sirena, malayo, ngunit lumalapit. Ang ulo ni Eric ay pumitik patungo sa tunog. Ang kanyang ekspresyon ay lumipat mula sa galit patungo sa panik. Gaano katagal ka na tumawag? Hindi ako tumawag ng sino man. Technical na totoo. Nakita ako ng aking kapitbahay na naghihirap. Nagsisinungaling ka! Pinutol niya ang sarili niya habang lumalakas ang mga sirena, malinaw na patungo sa aming direksyon. Ang kanyang isip ay gumagana ngayon. Kinakalkula ang odds at outcomes sa parehong malamig na katumpakan na dinala niya sa kanyang accounting work. Ito ang mangyayari, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakamamatay na bulong. Sasabihin mo sa kanila na nagkaroon ka ng panic attack, na naguluhan ka at inakala mong nakalock ang pinto kahit hindi. Magsusori ka sa pag-aaksaya ng kanilang oras. At kung hindi ako, ang kanyang ngiti ay walang init. Kung ganon, ang iyong mga huling taon ay magiging napaka hindi kaaya-aya. Kontrolado ko ang iyong mga gamot, ang iyong mga pagkain, ang iyong access sa labas ng mundo. Kalabanin mo ako at sisiguraduhin kong maiintindihan mo kung gaano ka kawalang kapangyarihan. Ang mga sirena ay halos nandito na ngayon, marahil 2 block ang layo. Sa bintana, nakita ko si Mang Dado na nakatayo sa dulo ng kanyang driveway. Kinakaway sila patungo sa aming bahay. Inayos ni Eric ang kanyang damit, pinatakbo ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok upang ibalik ang ilang anyo ng normalidad. Tandaan mo ang sinabi ko, Tay. Bawat salita,
Naglakad siya patungo sa pinto, pagkatapos ay huminto. Oh, at ang pinto ay hindi kailanman nakalock. Nakalimutan mo lang kung paano ito buksan. Katandaan, alam mo napakagulo para sa lahat. Ang hiyaw ng mga sirena ay humiwa sa hangin sa umaga na parang kutsilyo sa katahimikan. Mula sa aking posisyon sa bintana, nakita ko ang ambulansya na lumiliko sa aming kalye. Ang pula at puti nitong mga ilaw ay nagpinta ng agarang mga pattern sa mga suburban lawns. Ang ginhawa ay bumaha sa akin ng lubusan na ang aking mga tuhod ay halos bumigay. Ngunit pagkatapos ay nakita ko si Eric na lumabas mula sa harap ng pinto sa ibaba. Ang kanyang mga paggalaw ay mabilis at kinakalkula. Inayos niya ang kanyang buhok, inayos ang kanyang damit, at isinuot ang propesyonal na maskara na suot niya ng napakahusay. Ang nag-aalalang anak, handa na humawak ng isang kapuspalad na hindi pagkakaunawaan. Ang ambulansya ay huminto sa aming gilid ng kalsada na may hydraulic hiss. 2 paramedic ang umakyat palabas, isang babae na nasa 40s na may kulay abong buhok at isang mas bata na lalaki na may dalang medical equipment. Gumalaw sila na may mahusay na pagkaapura ng mga taong sanay sa sitwasyon ng buhay at kamatayan. Hinarang sila ni Eric bago pa sila makarating sa harap ng pinto. "Mga sir, ma'am, sa tingin ko nagkaroon ng ilang uri ng pagkakamali," sabi niya. Ang kanyang boses ay may perpektong modulated na tono ng magalang na pagkalito. "Lahat ng tao dito ay malusog." "Nakakuha kami ng tawag mula sa address na ito," tugon ng babaeng paramedic. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa bahay ng may pamamaraan. Cardiac emergency, posibleng distress. Iyan ay, ang aking ama ay nagkaroon ng ilang pagkalito mula pa noong kanyang operasyon. Ang pagganap ni Eric ay walang kapintasan. Ang nagmamalasakit na anak na nakikitungo sa pagbaba ng mental na estado ng isang matatandang magulang. Minsan siya ay nag-i-imagine ng mga medical na emergency na hindi totoo. Ang aking dibdib ay nasunog sa galit na pansamantalang nadaig ang pisikal na sakit. Kahit ngayon, kahit nahuli sa kanyang mga kasinungalingan, sinusubukan niyang ipinta ako bilang isang nalilitong matandang lalaki. "Nandito ako," sumigaw ako mula sa bintana, inilalagay ang bawat onsa ng lakas sa aking boses. Tulungan niyo ako." Ang mga paramedic ay tumingala kaagad. Ang kanilang propesyonal na atensyon ay nakatuon sa aking halatang pagkabalisa. Ang babae ay humiwalay kay Eric. Inunat ang kanyang leeg upang makakuha ng mas mahusay na tanawin. "Sir, nakakaranas ka ba ng sakit sa dibdib?" tawag niya. "Oo, at ako ay nakalak sa aking silid, hindi makalabas." Ang maskara ni Eric ay nadulas sandali lang. Isang flash ng panic ang tumawid sa kanyang mukha bago niya nabawi ang kontrol. "Nalilito lang siya sa door handle minsan. Katandaan, alam mo, aakyat lang ako at..." "Hindi." Ang boses ng lalaking paramedic ay humiwa sa paliwanag ni Eric na parang isang talim. "Sir, buksan mo kaagad ang pinto. Kailangan namin ng direktang access sa pasyente." Ngunit, talaga, hindi ito kinakailangan. "Kung papayagan mo lang ako..." Hindi ito isang kahilingan. Ang tono ng babae ay lumipat mula sa propesyonal na kagandahang asal patungo sa ganap na autoridad. "Mayroon kaming pasyente na naguulat ng cardiac distress at nagkiklaim na nakulong. Magbigay ka ng agarang access o tatawag kami para sa police backup." Pinanood ko ang mukha ni Eric na umikot sa isang dosenang ekspresyon. Kalkulasyon, desperasyon, galit, pagbibitiw. Siya ay nakulong sa sarili niyang mga kasinungalingan, nahuli sa pagitan ng kanyang maingat na itinayo na panlilinlang at ang hindi gumagalaw na puwersa ng medikal na protokol. "Siyempre," sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay masikip. "Bubuksan ko kaagad ang pinto." Ngunit hindi siya gumalaw. Tumayo siya doon ng mahalagang mga segundo. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis para sa ilang paraan upang mabawi ang kontrol sa sitwasyon. Napansin ng mga paramedic, "Sir, i-unlock ang pinto ngayon o ipapalagay namin na ito ay isang kaso ng pang-aabuso sa nakatatanda at tatawag sa law enforcement," sabi ng babae. Ang kanyang kamay ay gumagalaw na patungo sa kanyang radyo. 2:00, lumabas ako ng Northwest Community Hospital na may maliit na bag ng mga gamot at isang puso na tumibok ng matatag at malakas.
Ang taxi driver na sumundo sa akin ay madaldal, nagtatanong tungkol sa aking pananatili, nagkokomento tungkol sa magandang panahon. Halos hindi ko siya narinig. Ang aking isip ay nakatuon sa hapon na darating, sa mga tawag sa telepono na kailangan kong gawin, ang mga paghahanda na sisiguraduhin na haharapin ni Eric, ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ang bahay ay mukhang eksakto tulad ng iniwan ko 3 araw na ang nakalipas. Ngunit nagbago ang lahat. Hindi na ito ang aking tahanan. Ito ay isang crime scene at hindi na ako ang biktima. Ako ang taga-usig. Ang taxi ay lumayo ng may tahimik na pour. Iniwan ako na nakatayo sa bangketa sa harap ng bahay na hindi na naramdaman na parang tahanan. Wala ang kotse ni Eric sa driveway. Nasa trabaho malamang, nagpapanggap na ang nagdadalamhating anak na ang ama ay nagdusa ng isa pang medikal na emergency. Ang sedan ni Celia ay nawawala rin, malamang na nasa kanyang marketing job, pinapanatili ang fasad ng normalidad. Perpekto, kailangan ko ng privacy para sa susunod. Sa loob, ang bahay ay naramdaman na naiiba. Ang parehong kasangkapan, ang parehong mga litrato ng pamilya na naibalik sa kanilang mga lugar, pagkakasala marahil o pinapanatili lang ang mga hitsura. Ngunit ang kapaligiran ay nagbago ng fundamental. Hindi na ito isang santuwaryo. Ito ay ebidensya ng isang krimen. Umakyat ako sa hagdan ng dahan-dahan, iniligtas ang aking lakas, at dumiretso sa aking silid-tulugan. Ang bintana ay bukas pa rin mula sa aking desperadong tawag kay Mang Dado. Ang carpet ay nagdala pa rin ng impresyon kung saan ako bumagsak. Nakikipaglaban para sa hininga, habang ang aking anak ay nagpaplano ng aking kamatayan. Mula sa aking dresser drawer, kinuha ko ang maliit na digital recorder na binili ko maraming taon na, ang nakalipas para sa pagkuha ng mga kwento ni Celia tungkol sa kanyang pagkabata. Gusto niyang ipreserba ko ang mga ito para sa mga apo na hindi kailanman darating. Ngayon magsisilbi ito ng ibang layunin. Ang device ay simple. Isang pilak na parihaba na hindi mas malaki kaysa sa isang playing card. Sinubukan ko ito ng 2 beses. Nagsasalita ng malinaw sa mikropono. Pinapatugtog muli ang aking mga salita upang matiyak na malinaw at crisp ang audio. Malayo na ang narating ng teknolohiya mula noong ako ay nagtatrabaho pa. Susunod, nagtipon ako ng mga dokumento, medical records mula sa aking kamakailang pagpapaospital na nagpapakita ng kalubhaan ng aking cardiac distress. Ang discharge papers na nagpapatunay na ako ay nasa agarang panganib. Ang mga tala ni Dr. Simmons tungkol sa hindi pangkaraniwang pangyayari na nakapalibot sa aking emergency. Ngunit ang pinakamahalagang tawag ay dumating 3:30. Arlington Heights Police Department. Paano ako makakatulong sa inyo? Ang pangalan ko ay Mang Osing Reynolds. Kailangan kong magulat ng kaso ng elder abuse. Ang boses ng operator ay tumalas sa propesyonal na atensyon. Anong uri ng pang-aabuso, sir? Tangkang pagpatay, false imprisonment. Kinulong ako ng aking anak sa aking silid sa panahon ng isang medical emergency at tumanggi siyang tumawag para sa tulong. Ang mga salita ay lumabas ng matatag, makatotohanan, walang emosyon, ang paraan na magiging pinakakapanipaniwala ang tunog. Sir, kailan ito nangyari? 3 araw na ang nakalipas, Hunyo 11. Mayroon akong medical na dokumentasyon at witness statements na magagamit. At nasaan po kayo ngayon, Mr. Reynolds? Nasa bahay, nakatira dito ang salarin kasama ko. Tumigil ako, kinakalkula ang timing. Kung maaari kayong magpadala ng mga opisyal ngayong gabi bandang 7:30, magkakaroon ako ng karagdagang ebidensya para sa inyo. Karagdagang ebidensya. Isang na-record na pag-amin kung ang lahat ay naaayon sa plano. Ang operator ay tahimik sandali. Mr. Reynolds, nasa agarang panganib po ba kayo? Hindi agarang hindi, ngunit kung dumating kayo 7:30 ngayong gabi, masaksihan ninyo ang isang krimen na nagaganap at magkakaroon kayo ng lahat ng kailangan ninyo upang magsampa ng kaso. Ibaba ko ang telepono bago pa siya makapagtanong ng mas maraming katanungan. Masyadong maraming detalye ang magiging tunog na rehearsed. Kahina-hinala. Mas mabuting hayaan silang matuklasan ang katotohanan habang ito ay lumalabas.
Ang recorder ay madaling magkasya sa aking bulsa ng damit. Ang mikropono ay nakaposisyon upang mahuli ng malinaw ang pag-uusap. Sinubukan ko ang mga anggulo ng maraming beses. Nire-record ang sarili ko mula sa iba't ibang posisyon sa paligid ng silid. Pinapatugtog muli ang bawat pagtatangka hanggang sa ako ay nasiyahan sa kalidad ng audio. Alas 6 narinig ko ang kotse ni Eric sa driveway. Showtime. Inayos ko ang sarili ko sa upuan sa sala, ang aking upuan, ang inangkin niya noong ako ay nasa ospital at naghintay. Bumukas ang front door na may pamilyar na inggit. Tay, ang kanyang boses ay may nota ng pagtataka. Umuwi ka na? Saan pa ba ako pupunta? Lumitaw siya sa living room doorway, nakasuot pa rin ng kanyang business attire. Ang kanyang mukha ay maingat na binubuo sa isang ekspresyon ng bahagyang pag-aalala. Ang pagganap ay walang kapintasan kung hindi mo alam kung ano ang hahanapin. Kumusta ang pakiramdam mo? Sinabi ng ospital na stable ka. Stable sapat upang magkaroon ng ilang kawili-wiling pag-uusap. Pinanatili ko ang aking boses na level, halos conversational. Tungkol sa mana, tungkol sa pasensya, tungkol sa mga anak na naghihintay sa kanilang mga ama na mamatay. Ang kanyang maskara ay nadulas ng bahagya lang, isang paghihigpit sa paligid ng kanyang mga mata, isang pagtigil na tumagal ng isang tibok ng puso ng masyadong matagal. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Oo, alam mo. Ngumiti ako at nakita kong kinilala niya ang isang bagong bagay sa aking ekspresyon, isang bagay na hindi pa nandoon bago ang kanyang pagtataksil. Alam nating pareho kung ano ang ginawa mo. Ang tanong ay kung ikaw ay lalaki sapat upang aminin ito. Sa bintana, nakita ko ang isang police car na lumaliko sa aming kalay. Gumagala ng dahan-dahan, professional. Tinatensya ang kanilang pagdating sa katampakan na hinaling ko. Sinundan ni Eric ang aking tingin at nagyelo. Ano ang ginawa mo? Bilang niya. Inabot ko ang aking bulsa and ginit at nag-click off sa recorder. Katarungan, anak. Isang bagay na nakalimutan mong ituro sa sarili mo. Alas 6:30 eksakto, narinig ko ang pamilyar na yugong ng sedan ni Eric na humihila sa driveway. Pagkatapos ang kotse ng Celia, ang makina nito ay tumitik-tik habang lumalamig. Sumara ang mga pinto ng kotse sa kaswal na autorated ng mga tong bumabalik sa kanilang domain. Hindi alam na nagbago ang mga patakaran sa kanilang pagkawala. Bumukas ang front door sa karaniwan nitong init, ang perhong tunog na sumalubong sa kinpawi mula sa trabaho sa loob ng 37 taon. Nung ang bahay na ito ay nagdala ng pag-ibig sa halip na kasinungalingan. Ang boses ni Eric ay nagdala ng manggit na noda ng maling pag-alala na pinahusay niya sa nakalipas na ilang araw. Umuwi ka na agad? Nanatili akong nakaupo sa aking upuan. Ang aking upuan, hindi sa kanya. Ang mga kami ay nakatiklop ng mahinahan sa aking kandangan. Ang recorder sa aking bulsa ng damit ay naramdaman na mainit laban sa aking dibdib, ang malit na pulang ilaw ay nakatago, ang guni nire-record ang bawat salita. Ito ang bahay ko, anak. Lumata siya sa living room doorway, nakaswo pa rin ang kanyang business suit, ang mascara ng professional na kakayahan, matatag na nakalagay. Ang guni nakita ko ang tensiyan sa kanyang mga balikat, ang peran ng pagdingin ng kanyang mga mata sa paligid ng silid na parang nakicheck para sa mga banta. Ano ang inisip mo na umalis sa ospital ng napakabilis? Sinabi ng mga doctor. Pinalabas ako ng mga doctor.
Pananatili ko ang aking boses na level conversational. Malinis na bill of health. Kahanga-hanga kung ano ang magagawa ng pag-survive sa tangkang pagpati para sa Constitution ng isang tao. Ang kanyang muka ay naging puti, pagkatapos ay pula. Hindi iyan ang nangyari at alam mo iyan. Alam ko ba? Ang gamiti ako, nararamdaman ang paglilipat ng kapangyarihan na nabubo sa loob ng 3 ara. Ikimakapit. I refresh mo ang aking memorya. Eric, ano ang eksaktong nangyari nang ikinulong mo ako sa aking silid at tumanji kang tumawag para sa namamatay? Nalito ka. Ang pinto ay hindi nakalak. Hindi mo lang kaya. 15,000,000 piso. Ang numero ay bumagsak sa katahimikan na parang isang bato sa tubig. Iyan ang sinabi mo na halaga ng aking bahay. Iyan ang pinaplano ninyo in Isilia na makuha. Sa likuran niya, lumita si Celia sa pasilyo, may daling grocery bags. Tiningnan niya ang eksena na nagaganap at mabilis na nawala patungo sa kasna. Matalinang babae, masyado matalino upang mahuli crossfire nang bumagsak ang mundo ng kanyang asawa. Hindi mo alam kung ano ang pinag-usapan mo, sabi ni Eric, inguni na wala ang professional na polish ng kanyang boses. Ang raw na desperation ay damudugo. Alam ko eksakto kung ano ang pinag-usapan ko. Yumuko ako ng bahadya, pinapanood siyang mag-atras. Alam kong nagahinte ka na mamatay ako. Alam kong nakikita mo ako bilang wala ng iba kundi isang hadling sa iyong kalayan sa pananalapi. Alam kong handa kong gumawa ng pagpati upang makuha ang gusto mo. Tumahimik ka. Ang mga salita ay lumabas ng mababa at mapanganib. Tumahimik ka lang, matandang lalaki. Perfecto. Hinahabol ng recorder ang bawat patik. O ano? Itinala ko ng mas malakas, nararamdaman ang kasiyahan ng isang tao na sa wakas ay tumigil sa pagkadakat. Ay kukulang mo ako ulit? Susubukan mong tapasan ang sinimulan mo, dapat hinayan kitang mamatay. Ang pagsabog ay dumating eksakto tulad ng inasahan ko. Raw, tapat, ganap na nag-incriminate. May idea ka ba kung ano ang pakiramdam ng pananood sa'yo na kumakapit sa bahay habang kami ay nakalong sa bahay na ito na parang gabilango? Nagahinte sa iyo na sa wakas ay bigyan kaming layat ng paper at mamatay. Naramdaman ko ang isang malamig na kasiyahan na naniran sa aking dibdib. Nakukuha ng quarter ang bawat salita ng pag-amin na ito, baat bagain ng pagkakasala na magtatatak ng kanyang kapalaran. Inguni hindi mo ako hinayang mamatay, sabi ko ng tahimik. Dahil ka ay isang duwag, Eric. Gusto mo akang pate, inguni wala kang lakas ng loob na gawin ito sa sarili mo. Nageza ka lang na kukunin ng kalakasan ang kanyang kurso habang naglaro ka ng inosente. Inosente? Tumawa siya, isang malupit na tunog na walang katatawanan. Naging inosente ako sa buong bahay ko. Magandang anak, mabuting estudyante, responsibleng matanda. At ano ang nakuha ko? Nakalong sa bahay ang aking ama sa edad na 42, umasa sa iyang charity, nagahinte ang mga tira-tira mula sa iyang mesa.
Kaya nagpasya kung kunin ang buong pagkain para sa sarili mo. Nagpasya kung kunin kung ano ang dapat na akin maraming taon na nakalipas. Ang kanyang profesional na fasad ay ganap na nawala ang dayon, napalitan ng pangit na realidad as a ilalim. Nakaroon ka ng oras mo te, ang bahay mo, ang mga pagpapilian mo. Ako naman ingayon. Hase bintana, nahuli kayo, ang isang sulyap, ang pagala sa kalay. Tamang-tama sa schedule. Ikaw naman? Tumayo ako ng dahan-dahan, ang aking katawan ay matatag at malakas sa kabila, ang layat ang pinagdanan kayo. Hayan mang sabihin kayo sa iyo kung sino talaga ng turn, anak. Nagring ang doorbell. Pumahit si Eric patungo sa tanag, ang pakalito ay pumalit sa galat sa kanyang muka. Sino iyan? Inabot kayo ang aking bulsa ng damit at nag-click off sa recorder. Kompleto na ang trabaho nito. Katarungan Eric, isang bagay na makhang nakalimutan mo. Nagring muli ang doorbell. Sinyundan ng tatlong madalim na katak na nagdala ng hindi makakaila na authorized ng law enforcement. Ang muka ni Eric ay lumapat mula sa pakalito patungo sa paganawa patungo sa parang panik as a lube ng ilang segundo. Ano ang ginawa mo? Biulang niya. Naglakad ako patungo sa harap ng pinto na may matatag na mga hakbang. Ang aking puso ay tumitibok ng malakas at sigurado. Sa peephole, nakita ko ang dalawang opisyal sa Arlington Heights police uniforms. Isang babae na nasa 40s na may sergeant stripes at isang mas bata na lalaki na may mabait na mata at seryosong ekspresyon. Mang Osing Reynolds? Tanong ng babaeng opisyal nang buksan ko ang pinto. Ako si Sergeant Maria Gonzalez. Ito si Officer Derek Patel. Nakatanggap kami ng tawag tungkol sa isang kaso ng elder abuse. Oo, ako ang tumawag sa inyo. Lumayo ako upang hayaan silang pumasok. Mayroon akong ebidensya. Sa likuran ko, narinig ko ang matalim na paghinga ni Eric. Ang tunog ng isang tao na napagtanto na naglakad siya sa isang maingat na inilatag na bitag. Ebidensya? Si Sergeant Gonzalez, ang kanyang profesional na tingin ay kinuha ang eksena, ang komportabling sala, ang maayos na bihis na anak na mukhang nakakita ng multo, ang matatandang ama na nagpapalabas ng kalmado na determinasyon. Inabot ko ang aking bulsa ng damit at inilabas ang maliit na pilak na recorder. Na-record na pag-amin, pagbabanta ng karahasan, pag-amin ng tangkang pagpatay sa pamamagitan ng medical neglect. Hindi iyan, nagsimulang sumulong si Eric pagkatapos ay huminto habang ang kamay ni Officer Patel ay gumalaw sa kanyang sinturon. Pakinggan natin, sabi ni Sergeant Gonzalez. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Eric ay pumuno sa silid, malinaw at nagdadala ng kasalanan. Dapat hinayaan kitang mamatay. May ideya ka ba kung ano ang pakiramdam ng panunood sa iyo na kumakapit sa buhay habang kami ay nakulong sa bahay na ito na parang mga bilanggo? Ang kulay ay naubos mula sa mukha ni Eric habang ang kanyang sariling mga salita ay nag-condemn sa kanya. Iyan ay kinuha sa labas ng konteksto. Siya ay nagpo-provoke sa akin. Patuloy na makinig, sabi ko ng tahimik. Nagpasya akong kunin kung ano ang dapat na akin maraming taon na ang nakalipas. Nagkaroon ka ng oras mo, Tay. Ako naman ngayon. Si Sergeant Gonzalez ay nakipagpalitan ng tingin sa kanyang kasamahan. 20 taon sa puwersa ang nagturo sa kanya na kilalanin ang tunay na ebidensya kapag narinig niya ito. Sir, maaari mo ba kaming sabihan kung ano ang nangyari noong Hunyo 11? Tanong ni Officer Patel. Ang kanyang notebook ay lumabas na. Kinulong ako ng aking anak sa aking silid tulugan sa panahon ng isang cardiac emergency at tumanggi siyang tumawag para sa medikal na tulong. Sabi ko, ang aking boses ay matatag at makatotohanan. Inamin niya na gusto niya akong mamatay upang mamana niya ang aking bahay.
Nang nagawa kong makuha ang atensyon ng isang kapitbahay, natagpuan ako ng mga paramedic na nakulong at nasa matinding pagkabalisa. Nagsisinungaling siya! Ang boses ni Eric ay pumiyok sa desperasyon. Siya ay isang nalilitong matandang lalaki na hindi nauunawaan kung ano talaga ang nangyari. Mayroon kaming paramedic report, sabi ni Sergeant Gonzales. Kinokonsulta ang kanyang mga tala. Na dokumentaryo ng emergency responders ang isang nakalock na pinto at miyembro ng pamilya na sumusubok na pigilan ang medical access na tumutugma sa kwento ni Mr. Reynolds. Mula sa pintuan ng kusina, lumitaw si Celia na may maleta sa kanyang kamay. Nakinig siya at ginawa niya ang kanyang pagpipilian. Mga opisyal, maaari kong kumpirmahin ang pag-uugali ng aking asawa, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinubukan ko siyang pigilan, ngunit sinabi niya na mas mabuti kung mamatay lang si Mang Osing ng natural. Pumihit si Eric patungo sa kanya. Ang pagtataksil ay nakasulat sa kanyang mukha. Celia, ano ang ginagawa mo? Ang dapat kong ginawa 3 araw na ang nakalipas. Tiningnan niya ako na may isang bagay na maaaring pagsisisi. Patawad, Mang Osing. Dapat pinrotektahan kita. Sumulong si Officer Patel. Ang kanyang mga posas ay nasa kamay na. Eric Reynolds, ikaw ay inaresto para sa elder abuse, false imprisonment, at conspiracy to commit harm to a vulnerable adult. Mayroon kang karapatang manatiling tahimik. Nagpatuloy si Sergeant Gonzales habang sinisigurado ng kanyang kasamahan ang mga posas. Anumang sasabihin mo ay maaaring at gagamitin laban sa iyo sa isang korte ng batas. Pinanood ko ang aking anak, ang aking nag-iisang anak, ang batang pinalaki ko at minahal at binigyan ng lahat na binabasa ang kanyang mga karapatan sa sala kung saan minsan siyang nagbukas ng mga regalo sa Pasko at nagdiwang ng mga kaarawan. Ang bigat nito ay dapat na nagpabagsak sa akin. Ngunit sa halip, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Kapayapaan. Hindi pa ito tapos! Sumigaw si Eric habang dinadala siya patungo sa pinto. Ako ang anak mo, ang tanging pamilya mo. Hindi, sabi ko ng tahimik, ngunit sapat na malakas para marinig niya. Hindi ako susubukan ng aking anak na patayin para sa pera. Hindi ko alam kung sino ka. Sumara ang pinto sa likuran nila ng may mahinang click. Dala nito ang huling labi ng pamilya na inakala kong kilala ko. Si Celia ay nakatayo sa pasilyo na may maleta sa kanyang kamay. Ang luha ay umaagos sa kanyang mukha. Aalis ako bukas, sabi niya. Ang divorce papers ay isasampa sa pagtatapos ng linggo. Tumango ako. Iyan ang marahil ang pinakamahusay. Tumigil siya sa pinto. Hindi siya laging ganito, alam mo. Ang kasakiman, ito ang kumain sa kanya. Alam ko. At alam ko. Sa isang lugar sa loob ng galit, desperado na lalaki na iyon ay ang maliit na batang lalaki na minsan ay yumakap sa akin pagkatapos ng bawat Little League game, panalo o talo. Ngunit wala na ang batang iyon, napalitan ng isang taong hindi ko mailigtas at hindi ko susubukan. Ang bahay ay naging tahimik sa paligid ko, ngunit hindi ito ang nakakatakot na katahimikan ng pag-abandona. Ito ang pinagpalang tahimik ng katarungan na naihatid at katotohanan na kinilala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ako ay tunay na nag-iisa at naramdaman ito na parang kalayaan. 17 araw pagkatapos nakatayo ako sa parehong bintana kung saan minsan akong tumawag ng desperado para sa tulong. Ngunit ngayon, tinitingnan ko ang isang kinabukasan na pinili ko para sa sarili ko. Ang for sale sign sa aking front lawn ay nakahuli sa sikat ng araw sa umaga, isang simbolo ng bagong buhay na itinatayo ko mula sa abo ng luma. Ang legal na paglilitis ay gumalaw ng may nakakagulat na bilis. Ang plea bargain ni Eric ay kasama ang 2 taon na probation, community service at isang permanenteng restraining order na nagbabawal sa kanya makipag-ugnayan sa akin. Ang elder abuse conviction ay susundan siya sa buong buhay niya, isang akmang kahihinatnan para sa isang tao na nakalimutan na ang pamilya ay nangangahulugang proteksyon, hindi paninila. Naihatid na ang katarungan, sabi ko sa walang laman na silid. At ang mga salita ay naramdaman na totoo sa isang paraan na nasiyahan ang isang bagay na malalim sa aking kaluluwa. Nagring ang aking telepono
nakakaistorbo sa mapayapang katahimikan. Ang boses ng abogado ay malinaw at propesyonal. Mang Osing, ang bagong testamento ay finalized. Ang iyong anak ay hindi na isang tagapagmana at ang kita ng pagbebenta ng bahay ay magpopondo sa iyong bagong living arrangements kasama ang isang malaking charitable donation sa Elder Abuse Prevention Society. Salamat, Margaret. Tama ang pakiramdam nito. Pagkatapos mag-hang up, naglakad ako sa mga silid na nakasaksi ng parehong pag-ibig at pagtataksil. Ang bahay ay mabilis na mabenta. 3 silid tulugan sa isang magandang kapitbahayan, kamakailang na-update na kusina, walang drama ng pamilya upang komplikado ang transaksyon. Ang realtor ay humanga sa kung gaano kalinis at organisado ang lahat. Gumugol ako ng nakalipas na 2 linggo sa pamamaraang pag-alis ng bawat bakas ng presensya ni Eric at Celia. Ang kanilang mga gamit ay nakaupo sa mga storage box, naghihintay na kunin nila. Hindi ko itatapon ang kanilang buhay tulad ng sinubukan nilang itapon ang akin, ngunit hindi ko rin itatago ang mga paalala ng kanilang pagtataksil. Ang assisted living community na pinili ko ay moderno, maliwanag, at puno ng mga tao na nakauunawa na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ang aking deposit ay nabayaran, ang aking moving date ay nakatakda para sa susunod na buwan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ay nasasabik tungkol sa kinabukasan. Isang katok sa pinto ang nakakaistorbo sa aking pagpaplano. Sa bintana, nakita ko si Mang Dado, Hal Jenkins, na nakatayo sa aking porch na may plato na natatakpan ng aluminum foil. "Kumusta ang mga bagay-bagay, Mang Osing?" tanong niya nang buksan ko ang pinto. Mas mahusay kaysa kailanman, Mang Dado. Mas mahusay. Ang kanyang ngiti ay mainit na may tunay na pagmamahal. Gumawa muli ng masyadong maraming pot roast si Sandra. Inakala kong baka mag-enjoy ka. Tinanggap ko ang plato ng may pasasalamat. Sa mga linggo mula nang arestuhin si Eric, si Mang Dado ay naging isang tunay na kaibigan. Humihinto para sa kape, tumutulong sa maliliit na pag-aayos. Tinatrato ako tulad ng dapat na tinatrato ng pamilya. "Gusto mo bang pumasok?" Hindi ako magtatagal, ngunit sige. Umupo siya sa upuan na dating domain ni Eric. "Nabasa ko sa papel na nasentensiyahan ng iyong anak. Siguro mahirap iyan." "Ito ang tamang bagay," sabi ko ng simple. Minsan ang paggawa ng tama ay nangangahulugang pagpapaalam sa inakala nating gusto natin. Umupo kami sa komportabling katahimikan sandali. 2 matandang lalaki na nakauunawa na ang pagkakaibigan ay tungkol sa presensya, hindi pag-uusap. Sa bintana, nakita ko ang mga bata na naglalaro sa kalye. Ang kanilang tawanan ay nagdadala sa simoy ng tag-init. "Alam mo," sabi ni Mang Dado kalaunan, "may poker game sa community center tuwing Huwebes ng gabi. Maraming matatanda kaming sumusubok na tandaan kung paano mag-bluff. Interesado ka ba?" Ngumiti ako. Nararamdaman na mas magaan kaysa sa loob ng maraming taon. Gusto ko iyan ng husto. Pagkatapos niyang umalis, naglakad ako sa bahay ng isa pang beses, nagpaalam sa mga alaala na karapat dapat itago at inilalabas ang mga nagdala lamang ng sakit. Sa loob ng 6 na linggo, may ibang tao ang tatawag sa lugar na ito na tahanan. Isang taong pupunuin ito ng tawa sa halip na kasinungalingan, pag-ibig sa halip na sama ng loob. Ang sikat ng araw sa hapon ay dumaloy sa bintana ng sala, nagpapainit sa espasyo kung saan minsan akong nakipaglaban para sa aking buhay at nanalo ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kaligtasan. Napanalunan ko muli ang aking dignidad, ang aking ahensya at ang aking karapatang pumili kung paano matatapos ang aking kwento. Ang aking telepono ay nag-buzz na may text mula sa direktor ng assisted living. "Handa na ang iyong apartment anumang oras. Maligayang pagdating sa iyong bagong kabanata." Nag-type ako pabalik. "Magkita tayo agad. Handa na magsimula." Sa labas, isang kardinal ang lumapag sa windowsill. Ang pula nitong balahibo ay maningning laban sa salamin. Laging sinasabi ni Celia na ang mga kardinal ay mga sugo, mga palatandaan na binabantayan tayo ng mga mahal sa buhay. Totoo man o hindi iyon, pinili kong kunin ito bilang isang magandang pangitain. Sa edad na 68, nagsisimula ako ulit. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil natutunan ko
na hindi pa huli ang lahat upang humingi ng mas mahusay mula sa buhay, upang tumanggi na tanggapin ang kalupitan na nagkukunwari bilang pamilya, upang ipaglaban ang katarungan, kahit na nagkakahalaga ito ng lahat ng inakala mong gusto mo. Ang bahay sa paligid ko ay naramdaman na mapayapa ngayon, hindi na ginagambala ng pagtataksil, ngunit pinagpala ng kaalaman na nagtagumpay ang katotohanan laban sa manipulasyon, na tinalo ng tapang ang karuwagan, na ang isang matandang lalaki ay maaari pa ring maging sapat na malakas upang iligtas ang kanyang sarili. Ang bukas ay magdadala ng mga bagong hamon, mga bagong posibilidad, mga bagong dahilan upang patuloy na pumili ng pag-asa kaysa sa kapaitan. Ngunit ngayon, sa sandaling ito, ako ay eksakto kung saan ako nabibilang, malaya, napatunayan, at handa na para sa anumang susunod. Kung gusto mo ang kwentong ito, pakilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impression ng kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood. 17 araw pagkatapos, nakatayo ako sa parehong bintana, kung saan minsan akong tumawag ng desperado para sa tulong. Ngunit ngayon, tinitingnan ko ang isang kinabukasan na pinili ko para sa sarili ko. Ang for sale sign sa aking front lawn ay nakahuli sa sikat ng araw sa umaga, isang simbolo ng bagong buhay na itinatayo ko mula sa abo ng luma. Ang legal na paglilitis ay gumalaw ng may nakakagulat na bilis. Ang plea bargain ni Eric ay kasama ang 2 taon na probation, community service at isang permanenteng restraining order na nagbabawal sa kanya makipag-ugnayan sa akin. Ang elder abuse conviction ay susundan siya sa buong buhay niya, isang akmang kahihinatnan para sa isang tao na nakalimutan na ang pamilya ay nangangahulugang proteksyon, hindi paninila. Naihatid na ang katarungan, sabi ko sa walang laman na silid, at ang mga salita ay naramdaman na totoo sa isang paraan na nasiyahan ang isang bagay na malalim sa aking kaluluwa. Nagring ang aking telepono, nakakaistorbo sa mapayapang katahimikan. Ang boses ng abogado ay malinaw at propesyonal. Mang Osing, ang bagong testamento ay finalized. Ang iyong anak ay hindi na isang tagapagmana at ang kita ng pagbebenta ng bahay ay magpopondo sa iyong bagong living arrangements kasama ang isang malaking charitable donation sa Elder Abuse Prevention Society. Salamat, Margaret. Tama ang pakiramdam nito. Pagkatapos mag-hang up, naglakad ako sa mga silid na nakasaksi ng parehong pag-ibig at pagtataksil. Ang bahay ay mabilis na mabenta. 3 silid tulugan sa isang magandang kapitbahayan, kamakailang na-update na kusina, walang drama ng pamilya upang komplikado ang transaksyon. Ang realtor ay humanga sa kung gaano kalinis at organisado ang lahat. Gumugol ako ng nakalipas na 2 linggo sa pamamaraang pag-alis ng bawat bakas ng presensya ni Eric at Celia. Ang kanilang mga gamit ay nakaupo sa mga storage box, naghihintay na kunin nila. Hindi ko itatapon ang kanilang buhay tulad ng sinubukan nilang itapon ang akin, ngunit hindi ko rin itatago ang mga paalala ng kanilang pagtataksil. Ang assisted living community na pinili ko ay moderno, maliwanag, at puno ng mga tao na nakauunawa na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ang aking deposit ay nabayaran, ang aking moving date ay nakatakda para sa susunod na buwan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ay nasasabik tungkol sa kinabukasan. Isang katok sa pinto ang nakakaistorbo sa aking pagpaplano. Sa bintana, nakita ko si Mang Dado, Hal Jenkins, na nakatayo sa aking porch na may plato na natatakpan ng aluminum foil. "Kumusta ang mga bagay-bagay, Mang Osing?" tanong niya nang buksan ko ang pinto. Mas mahusay kaysa kailanman, Mang Dado. Mas mahusay. Ang kanyang ngiti ay mainit na may tunay na pagmamahal. Gumawa muli ng masyadong maraming pot roast si Sandra. Inakala kong baka mag-enjoy ka. Tinanggap ko ang plato ng may pasasalamat. Sa mga linggo mula nang arestuhin si Eric, si Mang Dado ay naging isang tunay na kaibigan. Humihinto para sa kape, tumutulong sa maliliit na pag-aayos. Tinatrato ako tulad ng dapat na tinatrato ng pamilya. "Gusto mo bang pumasok?" Hindi ako magtatagal, ngunit sige. Umupo siya sa upuan na dating domain ni Eric. "Nabasa ko sa papel na nasentensiyahan ng iyong anak. Siguro mahirap iyan."
Ito ang tamang bagay, sabi ko ng simple. Minsan ang paggawa ng tama ay nangangahulugang pagpapaalam sa inakala nating gusto natin. Umupo kami sa komportabling katahimikan sandali. Dalawang matandang lalaki na nakauunawa na ang pagkakaibigan ay tungkol sa presensya, hindi pag-uusap. Sa bintana, nakita ko ang mga bata na naglalaro sa kalye. Ang kanilang tawanan ay nagdadala sa simoy ng tag-init. Alam mo, sabi ni Mang Dado kalaunan, may poker game sa community center tuwing Huwebes ng gabi. Maraming matatanda kaming sumusubok na tandaan kung paano mag-bluff. Interesado ka ba? Ngumiti ako, nararamdaman na mas magaan kaysa sa loob ng maraming taon. Gusto ko iyan ng husto. Pagkatapos niyang umalis, naglakad ako sa bahay ng isa pang beses, nagpaalam sa mga alaala na karapat dapat itago at inilalabas ang mga nagdala lamang ng sakit. Sa loob ng 6 na linggo, may ibang tao ang tatawag sa lugar na ito na tahanan, isang taong pupunuin ito ng tawa sa halip na kasinungalingan, pag-ibig sa halip na sama ng loob. Ang sikat ng araw sa hapon ay dumaloy sa bintana ng sala, nagpapainit sa espasyo kung saan minsan akong nakipaglaban para sa aking buhay, at nanalo ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kaligtasan. Napanalunan ko muli ang aking dignidad, ang aking ahensya, at ang aking karapatang pumili kung paano matatapos ang aking kwento. Ang aking telepono ay nag-buzz na may text mula sa direktor ng assisted living. Handa na ang iyong apartment anumang oras. Maligayang pagdating sa iyong bagong kabanata. Nag-type ako pabalik. Magkita tayo agad. Handa na magsimula. Sa labas, isang kardinal ang lumapag sa windowsill. Ang pula nitong balahibo ay maningning laban sa salamin. Laging sinasabi ni Celia na ang mga kardinal ay mga sugo, mga palatandaan na binabantayan tayo ng mga mahal sa buhay. Totoo man o hindi iyon, pinili kong kunin ito bilang isang magandang pangitain. Sa edad na 68, nagsisimula ako ulit. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil natutunan ko na hindi pa huli ang lahat upang humingi ng mas mahusay mula sa buhay, upang tumanggi na tanggapin ang kalupitan na nagkukunwari bilang pamilya, upang ipaglaban ang katarungan, kahit na nagkakahalaga ito ng lahat ng inakala mong gusto mo. Ang bahay sa paligid ko ay naramdaman na mapayapa ngayon, hindi na ginagambala ng pagtataksil, ngunit pinagpala ng kaalaman na nagtagumpay ang katotohanan laban sa manipulasyon, na tinalo ng tapang ang karuwagan, na ang isang matandang lalaki ay maaari pa ring maging sapat na malakas upang iligtas ang kanyang sarili. Ang bukas ay magdadala ng mga bagong hamon, mga bagong posibilidad, mga bagong dahilan upang patuloy na pumili ng pag-asa kaysa sa kapaitan. Ngunit ngayon, sa sandaling ito, ako ay eksakto kung saan ako nabibilang, malaya, napatunayan, at handa na para sa anumang susunod. Kung gusto mo ang kwentong ito, pakilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impression ng kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.